At ang pagpapatuloy ng kwento makalipas ang ilang araw habang payapang nag-iikot si Chenyang sa gubat. Bigla lumitaw ang oso sa likod ni Chenyang at napalingon siya at hinabol siya ng oso at biglang umatake ang oso habang nakalikod si Chenyang at napalingon si Chenyang at badyang nakaiwas sa mga naglilipad din na mga bato at bumaba siya at inatake niya ang oso ng mga ugat ng mga puno at badyang nakaiwas ang oso pero napalibutan pa rin ang oso ng mga bagang at napasabi na lang si Chenyang nang ang oso ito ay may magaspang ang balat at makapal na laman. At ang kanyang depensa ay maihahalin tulad sa isang pangatlong antas na soul beast at ang aking nakakalason na baging ay mabibitag lamang siya saglit. At hindi ko alam kung bakit ngunit mula noong huling beses na kalaban ko ang oso na ito ay ginugulo niya ako at aalis na sana si Chenyang pero nasira ang mga baging na punang nakatali sa oso at nakawala at agad umatake ang oso kay Chenyang at napatalsik si Chenyang dahil sa bilis ng pangyayari bumangga siya sa puno at sabay sabi. Nang wala ng away. Kuya Xiong niloloko mo ba ako? Kahit ilang araw na akong nakikipaglaban sa'yo hindi pa rin kita matalo. At ang lahat ng buto sa katawan ko ay mababali mo na, baka pagbigyan mo pa ako. At sumigaw ang oso ng sobrang lakas at akala ni Chenyang ay sasaktan siya ng oso. Pero may pinakita ang oso na isang prutas at kinuha ni Chenyang ang nasa kamay ng oso at kinain niya at habang kinakain niya ang prutas ay may lumalabas na enerhiya sa kanyang katawan at napasabi lang si Chenyang. Nang ang espiritual na prutas na ito ay talagang nagpagaling. Sa aking mga pinsala ng napakabilis at pinakita ng oso ang kamay niya na may peklat at napatingin si Chenyang. At sabay sabi napakataas ng depensa ng mabangis na oso na ito at maaari talagang mag-iwan ng napakalaking sugat at medyo kakaiba yung peklat na parang may something sa loob at makikita ang oso na may gusto sabihin kay Chenyang at sabay sabi ni Chenyang ang gusto mo pa sabihin na tulungan kitang buksan ang peklat mo at makikita ang oso na may kagat na malaking puno sa kanyang bibig at ang isa niya kamay na may peklat at nakaharap kay Chenyang at bigla napaisip si Chenyang at sabay sabi pinipigilan ako ng bernitong ng mga nakaraang araw at pagkatapos ng tuloy-tuloy na laban. Mas naging bihasa ako sa pagkontrol sa kapangyarihan ng kaluluwa. Baka gusto lang ng ligaw na oso na ito na makahanap ng angkop na soul fighting master para sa tulong. At inilabas na nga ni Chenyang ang kanyang punyal at sinubukan niya sugatan ang kamay ng oso pero hindi man lang nagalosan ang kamay ng oso at napangiti si Chenyang at sunod-sunod niya sinubukan sugatan ang kamay ng oso pero sa halip na masugatan ng oso nasira pa ang punyal ni Chenyang at hingal na ingal siya dahil sa sunod-sunod na pag-atake niya sa kamay ng oso at napasabi na lang si Chenyang nang. Bagamat ang punyal na ito ay isang regular na sandata, ngunit sa pagpapala ng kapangyarihan ng kaluluwa, hindi ito maaaring magputol ng bakal tulad ng putik, ngunit hindi ito makakalusot sa balat, tama ba? At nalungkot ang oso at sabay sabi ni Chenyang. Kapatid na bear, ang ordinaryong sandata na ito ay talagang hindi niya kaya sugatan ang kamay mo. At biglang sinampal ng oso si Chenyang at nahimete siya at binuhat siya ng oso at nilagay sa balikat ng oso at hindi nagtagal nagkaroon nga ng malay si Chenyang at nagpapamiglas na ibaba siya ng oso at sabay sabi bitawan mo ako. At ibaba mo ako. Bakit lalong kumakapal ang miasma dito? At dinala ng oso si Chenyang sa nakakatakot na lugar at napasabi na lang si Chenyang hindi ko akalain na magkakaroon ng ganitong delikadong lugar sa kalaliman ng Soul Beast Mountain Range. At ibinato ng oso si Chenyang pero maayos na nakababa si Chenyang at makikita ang isang dragon at namangha si Chenyang pero isang nalang bangkay ang dragon. At nagsalita si Chenyang nang sa kaibuturan ng inabandunang Soul Beast Mountain Range na ito at may nahulog ng dragon. At ang dragon ay puno ng mga kayamanan, kahit ang mga kaliskis ng dragon na ipininta sa lupa ay hindi mabibili ng salapi. Tsaka isang buong piraso ito. Kung nilalagay ko sa bag ko ito ay magiging mayaman na ako. At tinuro ng oso ang bangkay ng dragon at gusto niya palipitin si Chenyang. At nagsalita si Chenyang at sabay sabi ibig mo ba sabihin na pupuntahan ko yan dragon na iyan at lalapitin. At napatitig na lang ang oso kay Chenyang pero wala nagawa si Chenyang kung hindi sundin ang itinuturo ng oso at lalapit na sana siya sa dragon at sabay sabi ito pa ang pressure ng isang dragon. At napatigil si Chenyang at sabay sabi niyang alam ko na gusto ni Brother Mansayong na mag-practice ako dito. Kung kaya kong umangkop sa pressure dito at hindi na ako magugulat kung makatagpo ulit ako ng mas malakas na kalaban.
Pero ngayon, malapit nang mag-enroll ang academy ng mga estudyante at bagamat maganda ang lugar na ito, hindi pa rin ito sikat at pasimple na aalis si Chenyang pero hinawakan ng oso ang balikat niya at hinayla at ibinato sa harap ng dragon at makikita si Chenyang nahihirapan tumayo dahil sa sobrang lakas ng pressure at sabay sabi ni Chenyang hindi kaya kapag mas malapit ka sa katawan ng dragon, mas malakas ang pressure. At napangiti ang oso at makalipas ang mga ilang minuto ay sinamahan ng oso si Chenyang sa pagsasanay at makalipas ulit ang ilang segundo ay hirap na ang dalawang sa lakas ng pressure at habang nahihirapan na si Chenyang at napasabi na lang siya ng hindi katakataka na si Kuya Mansayong ay may kahangahangang pangangatawan. Ito pala ang dahilan dahil ginagamit niya pang sasanay ang mga pressure para palamigan ang iyong katawan. At kahit na ang mga Master Fighting Soul ay maaaring mapabuti at ang kanilang pagiging epektibo sa labanan sa pamamagitan ng mga paglinang ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ngunit ang pisikal na kahinaan ay nakatakdang maging isang nakamamatay na kahinaan at kapag ang kapangyarihan ng kaluluwa sa katawan ay naubos na, ang tanging pagkakataon. At para sa ilang tagapagmana ng tunay na mahuhusay na pamilya at hahanapin ng pamilya ang mga makapangyarihang Soul Beast sa lahat ng paraan at maliligaw ang kaluluwa ng dugo ng Soul Beast upang pasiglahin ang kanilang mga katawan. At oo, may isang magandang pagkakataon ngayon tadhana, bakit mo kailangang talikuran ang malapit at hanapin ang malayo at sinubukan ulit ni Chenyang na tumayo sa lakas ng pressure at pinalabas niya ang kanyang fighting spirit para makatayo at matagumpay siyang nakatayo. At sa lugar ng pamilya Ye makikita si Yeru at ang pinuno at makikita si Yeru na malungkot. At nagsalita ang pinuno kay Ruer, at sabay sabi dumating ang mga tao mula sa Akademya at Martial Arts Academy nitong nakaraang 2 araw lahat sila ay espesyal na dumating para sa iyo. Ang aking pamilyang Ye ay may numero 1 henyo sa Wuling County. Napakaliwanag ng mukha ng aking ama. At sabay habol na salita ng pinuno Ruer, hindi na makikialam ang pamilya sa iyong paglalaban sa oras na ito. Pagpili ng mga sample, academy man o martial arts academy, nasa iyo ang lahat. At sabay sabi ni Yeru hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Luo Chen sa Soul Beast Mountain Range. At saka sabay sabi ng pinuno tungkol sa special recruitment quota, pinag-isipan na ni tatay, at ang natitira 2 pang lugar ang aayusin, at kami na ang bahala sa iyo sa daan. At sabay sabi ni Yeru tatay, pwede bang mag-iwan ka ng pwesto para sa akin? Bakit gustong magpareserba ng pwesto ni Ruer? Nais na pumunta ni Chenyang sa academy. At pag-alitan ng pinuno si Yeru at sabay sabi huwag mo nang isipin ito. Ang pamilyang Luo ay nagkakaisa sa at gusto mo talagang ibigay ang iyong lugar sa kanya. At saka sabay sabi ni Yeru ama. Kung namatay si Luo Chen sa Soul Beast Mountain Range noon pa lang, wala na sana siyang kinalaman sa pamilya Luo. At ang sagot ng pinuno pakiusap tumigil ka na sa panggugulo, okay. Napakatagal na maaaring matagal nang namatay si Luo Chen sa Soul Beast Mountain Range. At habang umiiyak na umaalis si Yeru at sabay kung hindi pumayag si Dad, kukunin ko ang lahat ng 2 espesyal na kota sa recruitment na ito at walang iiwanan. At napasabi na lang ang pinuno ng bastard, kahit mamatay siya, hindi man lang siya magsasalita. Sinasayang mo ba ang espesyal na kota sa recruitment ng aking pamilyang Ye? At nagbigay ng utos ang pinuno ng pamilya Ye nang magdala ng isang tao na magbabantay, sa sandaling lumitaw si Luo Chen. At walang paraan para iligtas siya. At makalipas ang 3 araw. At makikita si Chenyang na pilit na nagsasanay sa malakas na pressure at kitang-kita ang hirap ng kanyang pagsasanay at makikita na parang may pulang aura sa balaibot ni Chenyang at napasabi na lang si Chenyang ng kakaiba bakit patuloy na bumubuhos ang mga kaluluwang kapangyarihang ito mula sa langit at lupa sa aking katawan. At hindi nagtagal at pinalibutan na siya ng tuluyan ng itim aura ang kanyang buong katawan at pagkatapos ay may nabuong siyang espiritual. At napasabi si Chenyang nang ang espiritu ng pakikipaglaban ng halaman ay sumisipsip ng kapangyarihan ng kaluluwa. At may nabuong parang bilog sa taas ng espiritual. At sabay sabi ito ang pangkat ng daloy ng hangin sa likod nito. Ano ba talaga ito? Pwedeng tunog sapat na para lunukan ng napakalaking kapangyarihan ng kaluluwa at hinawakan ni Chenyang ang parang bilog na aura at inigup siya sa loob ng aura at makikita si Chenyang na naghahabol ng kanyang hininga at sabay sabi ano ang kakilakilabot na puwersang lumalamon ngayon.
At nagulat siya dahil naging dalawa ang spiritual at sabay sabi nagising ko ang kambal na fighting spirit. At dahil maaari mong lamunin ang lahat ng walang kabuluhan, sabihin nating nilalamon mo ang mga kaluluwang nakikipaglaban at agad na kinultivate ni Chenyang ang kambal na fighting spirit at tapos na nga si Chenyang na i-cultivate ang kambal na fighting spirit. At sabay sabi kakaiba ang bagong fighting spirit na ito. Hindi lang nilalamon ito ang soul power ng mundo, kundi nilalamon din ang halos 70% ng soul power sa katawan ko. At tumayo na nga si Chenyang sabay habol na salita mahiwaga ang elemental fighting spirit at ang lumalamon na fighting spirit na ito ay masyadong mapagmataas at hindi makokontrol, hindi ito dapat ilantad maliban kung ito ay talagang kinakailangan. At nagpaalam na nga si Chenyang sa oso. At sabay sabi nakalipas na ang ilang araw, natatakot ako na nagsimula na ang pagtatasa ng akademya. At sabay sabi habang papaalis siya ikinalulungkot ko talaga. Kapatid na Bear, may kailangan akong gawin ngayon, at talagang babalik ako para tulungan kang harapin ang pinsala sa iyong kamay at subukan sana ng oso na pigilan si Chenyang pero sa sobrang bilis ni Chenyang hindi na ninyang nagawa na pigilan si Chenyang at naiwan na lang mag-isa ang oso at sa sobrang bilis ni Chenyang halos lahat ng kanyang nadadaanan ay nagugulat sa sobrang bilis niya at nakarating nangga siya sa lugar ng Wuling County. At isang restaurant maririnig ang dalawang nag-uusap tungkol sa pamilya Ye at sabay sabi ang pamilyang Ye ay naging napaka-prosper kamakailan at ang lahat ng tao sa Wuling County na maaaring magpangalan sa kanila ay sinusubukan ang kanilang makakaya upang mapangalagaan ang pamilyang Ye. At ang lahat na ito ay para sa dalawang espesyal na kota sa recruitment mula sa Martial Arts Academy at sa akademya na mayroon ng munting prinsesa ng pamilyang Ye. Ngunit nabaliw si Yejiko nang marinig niya na ang munting prinsesa ay nagbigay ng lugar sa walang kwentang young master na iyon ng pamilya Luo. At nagsalita ang kasama niya at sabay sabi nagsasalita ka ng walang kaparirikan, pagkatapos ay pumasok si Luo Chen sa Soul Beast at walang balita sa likod ng bulubundukin, dapat matagal na siyang namatay. At makikita si Chenyang na pumasok sa restaurant at sabay sabi tindera ihanda mo ako ng malinis na kwarto at tulungan mo akong bumili ng bagong damit at maghanda ng tubig para sa paliguan. At napalingon ang tindera at nagulat siya at tinawag ang pangalan ni Chenyang at sinabihan niya ang mga katulong niya na mabilis na ipadala ang mga bisita sa kanilang mga silid ng mabilis. At tinuro nila ang silid ni Chenyang at napalingon si Chenyang dahil pinagtitinginan del Asya. At napasabi ang isang alalay ng diba ito si Chenyang sa pamilya Luo. At sinabi ng may-ari ng restaurant na ikalat ang balita ng mabilis na buhay na bumalik si Luo Chen. At may malaking mangyayari sa Wuling County. At sa lugar ng pamilya Ye makikita ang pinuno ng pamilya Ye at si Ye Wei at tinanong ni Ye Wei kung kamusta na si Ruer. At sabay sabi iniisip ko pa rin ang pangyayaring iyon. Ayokong maniwala na patay na si Luo Chen. Kailangan kong maghintay na bumalik siya. At sabay sabi ng pinuno ng pamilya Ye ang lugar na iyon ay orihinal na sa iyo, ngunit ngayon mas mabuting sayangin ito sa isang patay na tao. At sabay din sinabi ni Ye Wei eto na, naghihintay pa sa lobby ang mga taga-Suifu. Hindi maganda para sa amin. At pagalit namang nasabi ng pinuno ng pamilya Ye hindi makita si Luo Xiaotian at ang murang batang iyon ay parehong basto. At sa lugar ng Yefu Hall at makikita ang pinuno ng pamilya Luo at ang kasama ninyang elder nakaupo sila at may biglang pumasok at ang pangalan ng pumasok at ang pinuno ng pamilya mo na si Mu Changzai at sabay nagsalita hindi ba ito ang pinuno ng pamilya Luo? Bakit napakawalang hiya mong humingi ng pwesto? At sabay sabi ng pinuno ng pamilya Luo pagdating sa pagiging bastos hindi ako maglakas loob na sabihin iyan. Nais ng iyong pamilyang mo na makiisa sa amin upang harapin ang pamilyang Ye at ano ang nangyayari ngayon. At sabay sabi ni Changzai hindi ba ang lahat na ito ay salamat sa iyong Luo Chen. At namatay siya sa Soul Beast Mountain Range, kaya mayroon kami dito pagkakataon. At tumayo ang pinuno ng pamilya Luo sabay tinuro ang hanggal na pinuno ng pamilya mo at may bigla dalawang ibon na dumating na may liham ang kanyang paa at kinuha ng dalawang pinuno at sabay binasa ang laman ng sulat. At napatawa ng malakas ang pinuno ng pamilya Luo at sabay sabi ang munting bastard na ito. At lumabas na nga ang pinuno ng pamilyang Luo at ang kanyang kasama at sabay sabi tiyak. Magpadala ng isang tao upang kunan ng larawan siya at ibalik siya sa akin. At napaglingon na lang ang dalawang ng hanggal na mag-ama at ang nakalagay sa sulat ay bumalik na si Luo Chenyang.
At napasabi na lang ang Hangul na pinuno ng matagal nang nawawala ang si Chenyang ngunit buhay pa rin siya. At nagsalita ang anak ng Hangul at sabay sabi ama, nakita ko na ang lakas ni Luo Chen noon, kaya natatakot ako na wala tayong magagawa kundi sumuko sa lugar na ito. At kitang-kita ang saya ni Wu Yung dahil nakabalik na si Chenyang at balitang-balita sa lahat na nakabalik na si Chenyang at makikita sa mukha ng pinuno ng pamilya Ye ang inis dahil nakabalik ng ligtas si Chenyang. At sa lugar ng restaurant makikita ang mga tao na gusto makita si Chenyang pero pinigilan ng may-ari ng restaurant na pumasok sila at sabay sabi lahat ay gusto lang kumpirmahin ang balita. At ipinapangako ko na ito ay ganap na totoo. Nasa itaas si Chenyang ngayon ng papahinga at oras na para umalis muna kayo. At nagsalita ang isang lalaki at sabay sabi wala. Ngayon ang karamihan sa mga gawain sa Wulin County ay nakasalalay sa basurang ito ng pamilya Luo at nagsalita din ang isang lalaki at sabay sabi huwag mo na akong tawaging basura. Personal kong nakitang natalo niya si Luo Kun sa isang galaw at maaari pa siyang makapasok sa akademya ngayon at ito ay magiging hindi kapanipaniwala sa hinaharap. At nagsalita din ang isang lalaki at sabay sabi hindi katakataka na ang munting prinsesa ng pamilya Ye ay umibig sa kanya at kung ang dalawang pamilya ay muling magpakasal ay walang ibang pamilya sa Wulin County ang magkakaroon ng anumang kinalaman dito. At bigla dumating si Ye Wei at sabay sabi anong pinag-uusapan niyo lahat dito. At nagsalita ng isang mataba sa likod ni Ye Wei at sabay sabi hindi ba ito ang young master ng pamilya Ye? Hindi kaya nagpunta kami dito para lang sa kasal. At napasabi si Ye Wei ng kasal at bigla siya nagpalabas ng enerhiya sa kanyang katawan ay sumigaw at sabay sabi nandito kami para pumatay ng tao. At ang sinumang ayaw madamay ay dapat umalis dito at natakot ang mga tao at nagkasiktakbuhan sila lahat na madamay na mamatay. At biglang dumating si Luo Kun at Luo Hong at sabay sabi ni Luo Kun pumatay. Hindi ba posible na ang mga taong gustong patayin ni Brother Ye ay mga miyembro ng aming pamilyang Luo? Gaano nakakatakot at nagkatingin ang dalawang panigan at nagsalita si Ye Wei at sabay sabi kung makikipagsanib puwersa ka sa akin at maaari mong bawiin ang posisyon ng Young Master at hindi ba magandang ideya na makipagsanib puwersa sa akin? At sabay sabi ni Luo ko nang marinig nila na ang isang henyo ay lumabas sa aming pamilya Luo at gaano kawalan Jia ang pamilyang Ye na humingi ng kontrata ng kasal, nakalimutan mo na ba ito? At ngayon ay tinalikuran na kita at gusto mo pa rin na patayin si Chenyang nakakatawang. At nagsalita si Luo Hong at sabay sabi paano mo papalitan si Luo? Nakausap mo ba ang basurang iyon tulad ni Chen? At sabay sabi ni Luo Kun sinaktan ko ang padre de pamilya noong nakaraan at kapag may nangyaring masama sa pagkakataong ito, tiyak na paalisan ako ng padre de pamilya sa pamilya Luo. At nagsalita si Ye Wei at sabay sabi dahil ayaw mo makipagsanib puwersa at tapos na ang lahat at nagbigay ng utos si Ye Wei na umatake sa dalawang alagad niya at sabay sabi hindi mahalaga kahit na ang ilan pang basura ng pamilya Luo ay patayin. At biglang sumugod ang isang alagad ni Ye Wei kay Luo Kun at napaatras si Luo Kun sa lakas ng atake ng alagad ni Luo Kun. At kinabahan sabi ni Luo Hong isa rin siyang first grade soul fighting weapon, ngunit si Luo Kun ay hindi makalaban para sa kanya. At makikita na umatake sa ang alagad ni Ye Wei sa taas ni Luo Hong at sabay sabi ng alagad ni Ye Wei nag-aalala. Kaparin ba at ginawa pa ng Luo Hong ang kanyang letigo at kaagad lumayo ang alagad ni Ye Wei at bigla ulit sumugod kay Luo Hong at magtatama na sana ang kanila atake pero may bigla sobrang bilis na lumabas at napatilapon silang lahat at ang lumabas pala ay si Chenyang at sabay sabi ang pamilyang Yeba ay naglalakad ng patagilid sa Wulin County. At sabay ngiti si Chenyang. At sinigawan siya ni Luo Hong at sabay sabi, basura, kasalanan mo ang lahat. Huwag kang magdadala ng gulo sa amin kung ikaw mismo ang may gawa nito. At nagsalita si Ye Wei at sabay sabi Ji, Luo Kun mukhang hindi ang iyong pamilyang Luo at kayong lahat ay mga tanga at ang babaeng ito ay mas alam ang tungkol sa kasalukuyang mga pangyayari kaysa sa iyo. At napatingin si Luo Hong kay Luo Kun at sabay tinuro si Ye Wei at sabay sabi pamilya ay may isang henyo ng dual fighting soul, at ang hinaharap ay magiging napakatalino. Ngayong handa na ang pamilyang Ye na gawin ito para sa kanila, bakit hindi ibigay ang basurang ito sa kanila? At sabay sabi ni Luo Kun kay Luo Hong ano ang sinasabi mo? Gusto mo bang ipahiya ang aming pamilya Luo?
At nagsalita si Chen Yang at sabay sabi kailan kaya ang oras ng pamilya Luo para sa isang utusan na magsalita ng malakas. At ikaw Luo Kun ay isang masamang aso at kailangan mo ng higit pang disiplina. At nay na si Luo Hong at sabay iwi na siwas ang kanyang latigo kay Chen Yang pero sumugod si Chen Yang kay Luo Hong at natamaan ang tiyan ni Luo Hong at samuka siya ng dugo at napatilapon sa atake ni Chen Yang at sabay sabi ni Chen Yang ang asong gustong maging amo nito ay hindi magandang aso. At napasabi na lang si Luo Hong ng kailan naging napakalakas ng batang ito at hindi ako makaligtas kahit isang galaw sa ilalim ng kanyang mga kamay. At sinigawan ni Luo Hong si Ye Wei at sabay sabi ano pa ang hinihintay mo? At sabay sabi ni Ye Wei magkasama gusto mo bang pigilan ako ng 1-star na basura? At si Luo Chen dapat ay umabot ka sa 2-star level, ngunit hindi ka pinalad at hinarap mo ako. At sabay sabi ni Luo Kun kay Chen Yang mag-ingat, ang cultivation ni Ye Wei ay top-notch sa kanyang mga kapantay at siya ay kilala bilang ang invincible fighter sa parehong level sa Wuling County. At napangiti si Chen Yang at sabay sabi invincible sa parehong antas at kung hindi mo susubukan, hindi mo talaga malalaman kung sino ang malas. At umatake si Chen Yang gamit ang kanyang baging at pinalibutan ng baging ang katawan ni Ye Wei at napangiti siya at inilabas niya ang kanyang fighting spirit naghugis lobo at nagpatikip si Chen Yang dahil sa lakas ng aura na nilabas ni Ye Wei. At napasabi na lang si Chen Yang ng ang Beast Fighting Spirit plus sobrang laki at Soul Power 2-star Soul Fighting Master ba talaga siya? At sumugod ang Hangul kay Chen Yang pero madali lang naiwasan ni Chen Yang at napasabi ang Hangul na si Ye Wei nang huwag magtago at karapat dapat ka bang makapasok sa akademya. At sabay sabi ni Chen Yang anong kalokohan ang special na recruitment quota at wala akong pakialam dito. At umatake ulit ang Hangul kay Chen Yang at madali lang naiwasan ni Chen Yang at hindi pa natapos ang Hangul at umatake ulit at madali lang naiwasan ulit ni Chen Yang ang atake ng Hangul at sabay sabi ng Hangul na si Ye Wei kung hindi ka lang manalo ay hindi ko alam kung paano malito si Miss Ye. Sa espesyal na recruitment para sa bawat halaga dapat may isa para sa akin. At sabay sabi ni Chen Yang mula simula hanggang katapusan, walang batayan ang tinatawag na admissions test at may kota man o wala. Sasamahan siya ni Yero. At sabay sabi ni Ye Wei ang lugar na hindi ko makuha, ngunit sinabi mong ito ay walang halaga at sumugod ang Hangul at ginamit niya ang kanyang fighting spirit para ipang-atake at ginamit din ni Chen Yang ang kanyang mga bagi para ipang-atake at madali lang nahawakan ni Chen Yang ang kamay ng Hangul at sabay sabi ni Luo Kun baliw ba siya. Napakatiwala niya at gustong ipagtanggol ang beast fighting spirit ni Ye Wei. At napangiti si Ye Wei at sabay sabi idiot. Tingnan mo hindi ko kakagatan ang manipis mong braso para sa iyo. At biglang binago ni Chen Yang ang kanyang fighting spirit sa kambal na fighting spirit. At biglang kinabahan ng Hangul at sabay sabi may kakaibang soul power ang batang ito. Parang naputol ang koneksyon ko sa fighting spirit ko at makikita ang pagsabog at napatalsik ang Hangul na si Ye Wei at samuka ng dugo at sabay sabi magaling, Luo Chen. This time kumbinsido na ako natalo na ako sa iyo at lumapit si Chen Yang sa Hangul at sabay sabi bumalik ka at sabihin kay Ye Ko na kung ako, si Luo Chen, ay gustong pumasok sa akademya, ako mismo ang gagawa nito. Walang nagmamalasakit sa kalokohang kota na iyon. At inilalayan siya ng mga alagad niya at sabay sabi niya kay Chen Yang hindi ka karapat dapat na hilingin sa akin na maghatid ng mensahe para sa iyo. Pero pagbibigyan siya ng padre de pamilya. At umalis na ang mga Hangul. At nagsalita si Chen Yang napakagaling ni Ye Wei, buti na lang nagtemper ako sa Longtan, kung hindi ay talagang natalo na ako. At sabay sabi ni Luo Kun ngayon ay sinusunod namin ang utos ng pinuno ng bahay na ibalik ka sa bahay. Ang mga taong ito mula sa pamilyang Ye ay nagkataon lang na nagkita kaya huwag magsalita ng walang kaparirikan pagkatapos mong bumalik. At napalingon si Chen Yang kay Luo Kun at sabay sabi bumalik ka kung saan ka babalik. Ako, si Luo Chen, ay hindi na miyembro ng pamilya Luo at wala akong interes sa posisyon ng Young Master, kaya hindi mo kailangang kumilos ng ganito sa harap ko. At sabay sabi ni Luo Kun ang aking mga salita ay dinala sa iyo kung maaari kang bumalik o hindi,
nasa yunayan at umalis na din ang dalawa at naiwan na lang si Chenyang at sabay sabi ni Chenyang kahit na walang kinalaman sa akin ay may sarili akong lugar na dapat kong puntahan. Punto sa lugar ng Qingfeng Tower at makikita ang marami tao sa harap ng Qingfeng Tower at dahil gusto ng mga tao na makita si Chenyang at sabay sabi ni mga tao kami ng isang espesyal na paglalakbay upang bisitahin si Young Master at makikita si Chenyang sa taas na sumisilip sa bintana at nagsalita si Wuyong habang nagsasali ng kape at sabay sabi kapatid na Luo, napakaraming tao ang gustong makita ka ngayon sa Qingfeng Tower. At sabay sabi ni Chenyang wala ako pakialam kung gusto nila ako makita at sabay sabi ni Wuyong pero kapatid tinalo mo si Ye Wei at naging pinakamalakas kanyang sa lugar ng Wuling County at hindi alintana kung ito ay isang akademya o isang martial arts academy, si Brother Luo ay magkakaroon ng lugar sa kota sa pagkakataong ito at bakit ayaw ng mga tao yung na mabilis ka na makahuha ng pabor sa iyo. At sinirang ni Chenyang ang bintana at sabay sabi niya kay Wuyong ikaw ba ay tulad ng mga taong yon, iniisip kung paano ako ginagamit. At napasabi si Wuyong nang sinabi ito ni Brother Luo, ngunit labis akong nalungkot. At nang si kapatid na Luo ay nawalan ng pag-asa, ang kanyang nakababatang kapatid ay tinulungan siya ng walang anumang pag-aalinlangan na kalimutan na ba ito ni Kuya Luo, at natamimi na lang si Chenyang at sabay habol pa na salita ni Wuyong at bukod dito, pinahahalagahan ng Fighting Soul Continent ang puwersa, at isa lang akong negosyante. At si kapatid na Luo, na napakatalino, ay hindi maiiwasang magkaroon ng ideya na may mga bihirang bagay na dapat panirahan at maiintindihan din ni Brother Luo tama ba? At napangiti si Chenyang at sabay sabi tama si Kuya Wu ay hindi mo lang ako minaliit at malaki rin ang naitulong mo sa akin. At tumayo si Wuyong at sabay sabi ngayon ang huling araw para sa pagpapatala sa parehong mga kolehiyo. Paano kung ipadala ko si Brother Luo sa lugar ng pagtatasa, at napatayo silang dalawa ay may bigla sila narinig na sa labas na bitawan mo ako, at makikita si Xiao San na nakikiusap na papasukin siya at sabay sabi pakiusap, papasukin mo ako at ako ang mabuting kaibigan ni Luo Chen, mayroon akong napakahalagang bagay na dapat sabihin kay Luo Chen. At invest na papasukin si Xiao San ay tinulak pa siya ng dalawa tagabantay sabay tinuro at linate na napakaraming tao ang hindi nakikita si Young Master Luo. Ngunit ikaw na maliit na pulubi ay gustong kausapin siya at umalis ka rito. At sabay sipa ng hanggal ang mukha ni Xiao San at sabay sabi saan nang ahas ang munting pulubi na ito na sabihin na kaibigan siya ni Young Master Luo, at tumawa ang lahat at hinawakan ng hanggal ang damit ni Xiao San at sabay lay na gaano kamahal si Young Master Luo. Kung kaibigan kaya at kikilalanin kita bilang aking lolo. At nagsalita si Xiao San at sabay sabi kahit sino pa siya, kaibigan ko siya. At sa sampilan nasaan ang hanggal si Xiao San Luo Xiaotian pero may biglang bumato sa kanya ng tasa at sabay sabi ng hanggal sino ang maglakas loob na salakayin ako. At bigla sumulpot si Chenyang sa harap ng hanggal at sinipa niya ang mukha ng hanggal at sabay sabi kaibigan ng lolo mo at nagpahiga ang hanggal at takot na nagsalita at sabay sabi Young Master Luo, paano mo nakilala ang ganitong uri ng tao? At sabay sabi ni Chenyang sino ka ba para maglakas loob na kumilos laban sa aking kaibigan? At saka nagpalabas ng aura si Chenyang at sabay sabi ayaw mo na bang mabuhay? At agad nagmakaawa ang hanggal at sabay sabi Master Luo, ako naging bulag ako, nagkamali ako at paulit-ulit siya lumuhad at sabay sabi na kababatang kapatid lolo pakiusap patawarin mo ako sa nagawa ko pagkakamali at hayaan mo akong umalis. At sinabihan ni Xiao San na hayaan na lang ang ginawa ng hanggal sa kanya. At tinuro ni Chenyang ang hanggal at sabay sabi ang pinakaayaw ko ay yung mga nagsasamantala sa mataas at sinasamantala ang mababa katulad ni Xiao San, umalis ka dito. At umalis na nga ang hanggal at ang mga tao at kinamusta ni Chenyang ang kanyang nakakatandang kapatid at nagpasalamat ang si Xiao San dahil pinagtanggol siya ni Chenyang at tinanong ni Chenyang kung bakit wala si Xiao Wu kay Xiao San at pinagaling ni Chenyang ang ginawang pinsala ng hanggal at ang sagot naman ni Xiao San pangatlong kapatid, huwag kang mag-alala, okay pa rin ako. At sabay sabi ni Chenyang hindi magbabago ang pagkakaibigan natin. At tinanong ulit ni Chenyang si kung nasaan si Xiao Wu. At hayaan mong i-treat kita sa isang hapunan. At sinabi na nga ni Xiao San kung bakit siya pumunta dito kay Luo Chen, mangyaring mo na iligtas si Xiao Wu ng mabilis, at si Xiao Wu ay may matinding sakit at malapit ng mamatay. At sabay sabi ni Chenyang ano ang sinabi mo bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? At hinayla ni Chenyang si Xiao San para puntahan ng madali si Xiao Wu.
Pero biglang lumitaw si Wuyong sinabihan niya si Chen Yang na ngayon ang huling araw ng admission assessment at gusto mo bang mag-isip ng mabuti at sumuko ng ganito? At ang sabi naman ni Chen Yang ang buhay ng aking kaibigan ay mas mahalaga kaysa sa pagtatasanaya at wala nang nagawa si Wuyong Ginang kung di hinayaan na lang umalis si Chen Yang. At nakarating na nga sila Chen Yang at si Xiao San sa malit na bodega at pumasok na silang dalawa at makikita si Xiao Wu na nakahiga sa higa at sabay sabi ni Xiao San. Xiao Wu kasama ko si Chen Yang na bumalik dito at linapitan agad nila Chen Yang si Xiao Wu at sabay sabi ni Xiao San Xiao Wu. Xiao Wu gumising ka at sinabihan ni Xiao San si Luo Chen mangyaring iligtas mo si Xiao Wu. At agad naman sinubukan pagalingin ni Chen Yang si Xiao Wu at kinakabahan naman si Xiao San at Chen Yang at pinagpapawisan at sabay sabi ni Chen Yang bakit ang lamig pa ng katawan niya. Bakit hindi gumagana ang fighting spirit ko at bakit pa nauuwi sa ganito ang mga taong mabait talaga sa akin at sa huli kung sino pa ang sumusuporta sa akin ay namamatay at bigla naisip ni Chen Yang ang kanyang hanggal ng ama at nainis siya sa sobra galit at napasigaw na lang siz ng sobrang lakas. At makikita ang katawan ni Xiao Wu na nakahiga sa mga kahoy at sinunog ni Xiao San ang bangkay ni Xiao Wu at nakaupo lang si Chen Yang habang tinitignan na nilalamon ng apoy ang bangkay ni Xiao Wu at nagsalita si Xiao San at sabay sabi okay lang Xiao Wu, kung aalis ka at hindi mo na kailangang dumanas ng pangungutya at paghihirap mula sa mundo at hindi mo na kailangang lumaban pa. Napalingon siya kay Chen Yang tsaka sabay sabi halos maubos ni Luo Chen ang kanyang fighting spirit na kaluluwa para iligtas ka. At huwag mo siyang sisihin at tinabihan ni Xiao San si Luo Chen Yang at sabay sabi isa kang soul master at malayo pa ang mararating mo, huwag kang makulong sa maliit na nasirang templong ito. At sabay sabi ni Chen Yang Xiao Wu kung nalaman ko lang ng mas maaga na may malubha ka sakin sa lalong panahon ay napagaling sana kita. Ito ang kapalaran ng hindi magising ang espiritu ng pakikipaglaban at ang isang malubhang sakit o isang bagyo ng nyebe ay maaaring hindi na ako makaligtas. Maya-maya, mamamatay ako ng tahimik ng ganito at napaiiyak si Xiao San. At paglipas ng ilan minutes at makikita si Xiao San na nakahiga na at si Chen Yang na may iniwan na pera sa tabi ni Xiao San at sabay sabi pangatlong kapatid ako napaisip na gusto kong umalis sa Wuling County para makita ang outside world at baka pagkatapos nitong at Palm at baka mahirap na ulit tayo magkita sa hinaharap. Ngunit ang ating pagkakaibigan ay hindi magbabago at ako, si Luo Chen, ay laging tatandaan ito sa aking puso at papalabas na sana si Chen Yang pero biglang nang salita si Xiao San at sabay sabi Luo Chen salamat sa lahat at sana magkaroon ka ng magandang kinabukasan. At paglipas ng ilang araw sa lugar ng pamilya Ye makikita si Yeru at ang pinuno Ye at sabay sabi ni Yeru. Umalis si Luo Chen sa Wuling County at sabay sabi ni Ezekiel may nakakita sa kanya na umalis ng lungsod siya bago mga madaling araw. At Ruwer, dahil pinili mo ang akademya at hinihintay ka ng mga instruktor na umalis sa lalong madaling panahon. At sabay sabi ni Yero dad ingatan mo ang sarili mo at sumakay na si Yero sa malaking ibon at binuksan nga ng ibon ang kanyang pakpak at sabay sabi ni Yero Luo Chen sa iyong talento at basta kukuha ka ng pagsusulit, tiyak na makakapasok ka sa akademya at bakit ka umalis ng walang palem. At makikita si Chen Yang na naglalakbay sa malakas na buhos ng nyebe at sabay sabi ni Chen Yang palakas ng palakas ang hangin at nyebe parang magyayelo ako sa bundok na ito bago ko malaman kung saan ako pupunta. At biglang nawala ng malay si Chen Yang sa gitna ng malakas na buhos ng nyebe at paglipas ng ilang minuto ay makikita ang isang grupo ng mga manglalakbay at may naapakan ang kabayo na katawan at napatalon ang kabayo at huminto at bumaba ang isang lalaki at tignan niya kung ano ang naapakan ng kabayo at nakita niya ang isang tao na nakahiga na walang malay at natapunan ng nyebe at bigla niya tinaway si Miss Zhang at sabay sabi may isang taong nahimatay sa gitna ng kalsada. At may bigla lumabas sa loob ng kutsero na si Zhang at sabay sabi nahimatay at lumapit siya sa lalaki at sabay sabi ng lalaki tila nahimatay siya dahil sa mahabang paglalakbay at gutom at lamig. At ang sabi naman ni Zhang hindi mo maaaring baliwalain ang kamatayan Mr. Xiao isama mo ang batang ito at halika sa karawahe at nauna nang umalis si Zhang at binuhat ng Xiao si Chen Yang pero may biglang pumihil na isa lalaki at sabay sabi matandang Xiao darating tayo sa Bayan Valley sa ilang sandali at paano kung ang taong ito ay isang especially iya mula sa Bayan Valley. At ang sabi naman ni Xiao Bart, bata lang ito kahit anong tingin mo kaya mo bang makita siyang mamatay sa yelo at nyebeng ito. At sabay sabi ni Bart abala ako at napakaraming tao ang namamatay sa araw-araw, bakit may pakialam ka pa rin sa isang maliit na kuneho?
At sabay itinuro si Chenyang at sabay sabi ipaubaya mo sa akin ang batang ito, kahit hindi siya spy liability pa rin siya. At bigla nakialam si Zhang at sabay sabi tama na, manahimik kayong lahat at mabigat ang responsibilidad natin ngayon, magre-rebelde ka na ba? At sabay tumalikod siya at sabay sabi ako na ang baalang magdesisyon at magdala ng mga tao dito at walang nagawa ang Hangul kundi sumunod na lang. At paglipas ng ilang minuto makikita si Chenyang at si Zhang sa loob ng kwarto ng kutsero pinapainom niya si Chenyang ng mainit na kape at tinanong ni Chenyang kung sino si Zhang. At sabay nasalita si Zhang at sabay sabi ang pangalan ko ay Zhang at nakita ka namin sa snow na nahimatay ka at magpahinga ka lang. At nagpasalamat si Chenyang at sabay sabi Fairy Sister sa pagligtas sa akin buhay at ako si Luo Chenyang ay tiyak na gagantay sa kabaitang mo sa hinaharap at nakatulog na nga si Chenyang. At sabay sabi ni Zhang ang mahalaga ay magpahinga ka ng mabuti at huwag mo isipin kung paano mo ako susuklian sa kabaitan sa murang edad. At biglang tinawag ni Xiao si Miss Zhang at sabay sabi nasa unahan lang ang Bayan Valley gusto mo ba talagang tahakin ang kalsadang ito at bagamat ang Bayan Valley ang pinakamalapit na ruta sa Bayan City at ang mga bandido ng Bayan Village sa Lambak ay palaging kilalang kilala at kung makatagpo natin sila sa kakaunting lakas tao na mayroon tayo natatakot ako na hindi sapat ang mga lakas natin. At habang pinapahiga niya si Chenyang at sabay sabi ni Zhang kung liliko tayo ay kailan tayo makakarating sa Bayan City. At ang sabi naman ni Xiao habang nangangabayo siya ang sabi ay aabutin ito ng hindi bababa sa 7 araw. At lumabas si Zhang Li at sabay sabi hindi, 2 o 3 araw na lang bago ang paghahatid kaya hindi na kami makakapagpaliban at makakalusot lang kami sa Lambak habang madilim. At Mr. Xiao, pagkatapos pumanaw ang aking ama at ang pamilya Zong ay hindi na kasing husay ng dati at kung magpasya si Wen Mushi na magantala ay hindi lang siya magbabayad ng malalaking liquidated damages ngunit masisira rin ito at ang reputasyon ng pamilya Zong hindi ko talaga hahayaang mangyari ito. Lahat ng sinabi mo ay tama at sa kagitnaan ng kanila paglalakbay at makikita ang grupo ng mga bandido sa taas. At ang 3 boss ng Bayan Village at sabay sabi ng boss ng mga bandido mukhang tama ang balita, ang fat ship, ay talagang naihatid na sa iyong pintuan. At halina kayo para patayin silang lahat para sa akin at naghanda na ang mga bandido para sumugod at habang sila ay naghahanda at paulit-ulit na sinasabi nila ay patayin. At makikita ang isang pulaso na paputa kay Zhang Li pero tumama ang pulaso sa kanyang tabi at naalerto ang mga kasama ni Zhang at tumalon si Zhang at sabay sabi ni Xiao hindi maganda ito ay si Lai Ji ni Bai San Quan handang lumaban. At sabay sabi ni Zhang maghandang para lumaban sa mga bandido at nakarating na nga ang mga bandido at umatake kay Zhang pero madali lang napatay ni Zhang ang bandido at pinapatay niya ang mga bawat bandido na aatake sa kanyang at nahati ang katawan ng bandido sa 2. At sabay sabi ni Xiao pangalawang babae, dumating sila ng handa at karamihan sa kanila ay may 2-star cultivation level, at ang ikatlong master ay hindi bababa sa 3 star o mas mataas pa at hindi natin ito mapipigilan, at nang salita ang Hangul at sabay sinisi si Zhang at sabay sabi ikaw kasalanan mo ang lahat at ang brat na niligtas mo ay isang especially iya, at bigla siya tumakbo at sabay habol na salita kung gusto mong mamatay, pwede kang mamatay mag-isa at huwag mong ako itamay. At sabay sabi ni Xiao mga duwag kayo bakit kayo tumatakas? At habang hindi pa nakakalayo ang Hangul may biglang lumitaw ang boss ng mga bandido sa harap niya at sabay umatake at namatay agad ang Hangul at tinapakan ng boss ng mga bandido ang katawan ng Hangul at makikita sa mukha ng boss ng mga bandido ang sayang pumatay ng mga tao. At biglang nanaginip si Chenyang at ang nasa panaginip niya ay sayang-saya siya pumatay at naglilipad din ang mga sandata at bigla siyang nagising at hinawakan niya ang kanyang mukha at sabay sabi panaginip lang ba ang nangyari at ito ay kasing totoo na parang naranasan ko na ito. Ngunit kailan ba talaga? At biglang nakaamoy si Chenyang ng dugo ng mga tao at sabay sabi parang pamilyar na amoy at anong nangyari sa labas. At tinignan ni Chenyang kung ano ang nangyayari sa labas at nakita ninyo ang mga tao na namatay sa labanan at hinahabol ng mga bandido ang natira kasama ni Zhang At bigla nagalit si Chenyang at sabay sabi paano ba? Naman kasi ang daming namatay naka-encounter ba sila? Ng mga bandidong grupo hindi kailangan natin silang iligtas ng mabilis at mabilis na hinabol ni Chenyang.
Ang dalawang naghahabol na bandido at madali lang naabutan ni Chenyang ang dalawang bandido at inatake niya sila ng kanyang bangin at namatay agad ang dalawa bandido at tumalsik ang dugo sa mukha ni Chenyang at hinawakan niya ang mukha niya na talsikan ng dugo at katiningnan ninyo ang kanyang kamay na may dugo na pangiti siya at paglipas ng ilang minuto makikita si Chenyang nagtatago sa likod ng karwahe at tinitignan niya mga bandido sa malayuan at si Zhang at nakikipaglaban sa mga bandido at sabay sabi umalis ka dito at inatake niya ang ng bandido pero madali lang pigilan ng boss ng Mandilo ang atake ni Zhang at badyan kinabahan si Zhang at nagsalita ang boss ng bandido at sabay sabi mahigit kalahating taon nang hindi bukas ang Bayan Village. Hindi lamang ito kumita ngayon at sinera ng boss ng mga bandido ang sandata ni Zhang sa kanyang dalawang daliri at napahigil si Zhang at hinawakan ng bandido ang katawan ni Zhang at sabay sabi napakagandang babae at pwede kita ibenta para magkapera at pagkalaruan napatawa ang Hangal. At napapaiyak si Zhang at sabay sabi mamatay na lang ako at hindi ako mapapahamak sa inyo mga hayop at may bigla kinuha si Zhang sa kanyang baywang na punyal at magpapakamatay na sana siya pero biglang sumigaw ang kabayo at napatingin ang lahat ng mga banligo at si Zhang at makikitang nakasakay si Chenyang sa kutsero na binabatakbo niya patungo sa mga bandido at inabot niya ang kanyang kamay kay Zhang at hinailan niya si Zhang paakay ng kutsero.